Hi guys, for today's video, we're going to talk about remote jobs platforms and where do I find work as a virtual assistant or a freelancer. So if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more information. Let's go and jump in. So yung first na platform po na pag-uusapan natin na kung saan ay kadalasan ako nakakakuha ng trabaho or yung mga job invitations po is yung LinkedIn. No? Si LinkedIn po, dito po, ang majority ng mga tao na nagpupunta dito ay naghahanap ng mga connections, no? Connections with headhunters, with recruiters, no? Yung CEOs, founders. So, yung mga naghahanap ng mga trabaho, yung mga HR nila, mostly meron pong account dito sa LinkedIn. At pakita ko na lang sa inyo, no? Para hindi kayo masyadong mahirapan. So, pag marami ka ng connection sa LinkedIn, at naka-position na yung profile mo, no? Kadalasan nagkakaroon ka ng mga kagaya nito. Okay, ng mga job invites, no? So, sasabihin diyan minsan, "Hi, I came across your profile and I might be a great fit for this kind of role." For example, my YouTube video editor. So, dito, dahil nakikita nila yung profile mo, no? Nada-download nila yung resume mo, kasi dito kasi meron kang profile, no? Papunta tayo sa profile ko. Dito meron kayong profile, no, na pwede nyo ilagay yung email address nyo, yung phone number nyo. So makikita agad ng mga tao dito kung paano kayo kukontakin. And at the same time, guys, makikita nila yung profile mo dito, no, kung ano yung ginagawa mo as a freelancer or as a virtual, kung VA ka, kung freelancer ka, kung ano man yung role na gusto mong makuha dito. So dito nakikita nila, and para siyang Facebook, pero hindi friendship yung hinahanap mo, connections, no? Nagbi-build ka ng connection. So dito sa LinkedIn, isa itong pinaka one way talaga to send message sa mga CEOs, kasi dito, for example, pwede kayong mag search ng mga trabaho, kunyari, virtual assistant. So dito, um, pwede kang, kunyari, nag-search ka, pwede mo siyang i-modify yung search mo where pwede mo pindutin yung post, pwede mo pindutin yung jobs, pwede naman din maghanap ka ng mga tao na VA. So pag pinindot mo yung mga jobs, kadalasan, syempre, ang lalabas dyan, no? Ayan, lalabas dyan yung mga positions na pwede mong pag-applyan na virtual assistant. No? Makikita nyo dito. Di ba, pinindot ko yung virtual assistant. So, ayan, makikita nyo yung mga ano-ano yung mga trabaho na pwede nyong applyan o mga posisyon. Pag pinindot nyo naman po yung post, kunyari post, makakakita din kayo. Ayan, for example, one day ago, we're hiring um, virtual assistant process support specialist with experience in HVAC construction or skilled trade industry. Ayan. Baga, iba't iba. Medical virtual assistant, blah, blah, blah. 10 free spots, virtual assistant training. Baga, hindi lang mga trabaho yung makahanap nyo dito. Pwede rin kayong makahanap ng training or announcements pag pinindot nyo po yung post, no? Depende po kung ano yung search na gagawin nyo, no? Pero kung naghahanap kayo ng trabaho, more likely, ang pipindutin nyo po is yung jobs, no? Jobs. Or, yan, tama, jobs. Para makakita kayo ng mga positions. So, dalawa yung klase ng ways in order for you to get an online job here or a remote jobs here po sa LinkedIn. Pwedeng sila yung makakita sa inyo or kayo yung mag apply sa kanila. So, marami, no? Depende. Or they can send you, for example, like this one, they can send you a direct message, no? Like this one. O kaya, kunyari, may connect sa inyo. Kunyari, si Sam, connect sa akin. Nag-message siya, nakipag-connect siya sa akin, or inad niya ako as a connection. Pwede ka nang mag-send ng direct message dito, no? Na, kunyari, for example, "Hi, Sam. I'm a YouTube channel manager. Yan. Do you happen, do you need, for example, do you need a YouTube channel manager for your YouTube account, for your YouTube platform?" So,
not exactly yan yung isasend ko sa kanya, no? Pero here, parang binibigyan ko kayo ng idea na dito pwede na kayong mag-send directly sa mga CEOs or sa mga founders or sa mga headhunters na hindi na kayo a-apply pa sa mga online jobs platforms kagaya ni Online Jobs PH, ni Hire Talent. No, dito direkta kayo makakapag-send ng message kapag connected na kayo dun sa tao na yun. Pero syempre, wag niyong i-abuse kasi mababan kayo. Bawal mag-abuse po ng LinkedIn. Dapat sa LinkedIn, dala-dalawa lang yung mini-message niyo araw-araw kasi baka po maban kayo. So, if you're interested, guys, you can go to www.linkedin.com at gumawa kayo ng profile nyo and see to it na maiposition nyo yung sarili nyo. Like, maglagay kayo ng professional photo, yung positioning nyo, ano ba yung hinahanap yung trabaho, dapat yung keywords nandun, no? Or you can use an AI in order for you to improve your about page, no? Pwede kayong gumamit ng Claude or ChatGPT para ma-improve po yung inyong profile or inyong portfolio, no? Or inyong LinkedIn bio or LinkedIn page. Pwede kayong gumamit ng AI. Okay? So, that is the number one platform. And the second one naman po na ginagamit ko in order for me to have job invites is yes, si Online Jobs PH. Pero, hindi po ako talaga nag-a-apply dito, no? Ang ginagawa ko lang po dito is I created my account here and I position myself as an expert po. Ginandahan ko lang po yung profile ko. So, kadalasan yung mga tao na nagme-message sa akin dito, this direction na nakikita yung profile ko. So, for example, eto, si Jordan Maki, are you interested in YouTube automation coaching? So, dito, nag-send siya sa akin ng message, no? Pag nag-send siya sa inyo ng message, makaka-receive kayo ng email regarding to that message. So, pwede na kayong dumirekta sa email, mag-send. Or, you can send a message here din sa online job. So, makikita nila yan. So, dito, sinasabi niya sa akin na gusto ko daw bang maging coach for his automation coaching business. So, yan, no? I received it just today po, August 15, 2026 for 08 a.m. Kanina lang, 4 hours ago. And also, ito, may nag-message din sa akin, si Miss Sonia, YouTube SEO Specialist. So, August 14. So, dito, kadalasan ka makakakuha ng mga job invites din na hindi mo kailangan mag-apply or mag-send ng proposal. Basta you have to make sure that your profile, for example, yung sa akin, actually meron ako tutorial on how you're going to position yourself in online jobs Philippines or online jobs PH. Meron po tayong YouTube video about it. Pero yun nga, just to quickly explain to you, meron ka ditong um, uh, profile na makikita nila kung sino ka, yung expected salary mo or ano ba yung looking for part-time work, 6 hours a day, magkano ba yung rate mo. And also, you can put your YouTube channel here para ma-assess nila yung, kunyari may portfolio ka, no? So yan, malalagay nyo rin dyan, makikita nila. And yan po, no? Malalagay mo yung yung mga skills mo. And by putting it and optimizing your profile, there will be a chance for you to be seen, no, sa kanilang search engine. Makikita ka nila dito at pwede ka nilang i-message dito sa Online Jobs PH or email you directly. So that is the second po na nakakahanap po ako ng trabaho. The third one po is yung hiretalent.ph. Parang si Online Jobs PH din po siya, pero yun nga dito medyo konti lang yung mga job post dito, pero yun nga ang saturation level din ng mga tao dito konti lang din. Tsaka dito medyo mahigpit sila sa trabaho na kapag hindi mo niche, yung kunyari hindi ka naman video YouTube channel manager or social media manager or video editor, parang hindi parang inaanuhan ka nila na mag-apply doon sa content position. So hindi ka nila pinapayagan mag-apply. Not necessarily hindi pinapayagan, kumbaga dapat mag-apply ka lang doon sa related na position na kaya mo talagang gampanan kasi nga minomonitor nila yung mga jobs dito. So
Pag nag-browse ka ng jobs, you can find like social media content creator, video editor, virtual assistant, cleaning business, high ticket or for sales people, growth marketing manager. So dito makikita mo na rin kung magkano yung rate. Yan, $6 to $8 per hour. Ito, $5 per hour. Ito, 6 digits, high ticket sales closer or sales, no? Commission based lang naman to, pero yun nga, syempre pagka nakabenta ka, syempre laking pera nun. And also yan, ito, growth marketing manager. About this role, we are US-based travel tech company, blah, blah, blah. So, dito may matataas na rate. Depende po sa mga position na ina-applyan nyo, no? Kung mataas yung skill sets na nire-require, syempre mataas din yung rates. So, depende po sa problema na sinosolve nyo. Ito naman, nakita nyo dito, $7 to $10 per hour. So, marami po mga naghahanap dito. Merong mga agency, merong mga direct client. Ganon din po sa Online Jobs PH, may mga agency, may mga direct client na posible kayong makonekan. And also for LinkedIn, agency and direct client. So, eto yung tatlong na to, kung suseryosohin nyo talaga gumawa ng account, you will have a higher possibility na magkaroon talaga ng at least job and bite. Hindi naman agad-agad na employer or client or whatever you call it. So, basta seryosohin nyo lang talaga, no? And my suggestion is you concentrate on one first. For example, this month, you build your connection sa LinkedIn, tapos ma-manage nyo na yung habit nyo na makapag-connect, ma-build yung profile nyo, or mag-post dyan, whatever. I-build nyo muna yung isa, kasi nakakabaliw po kung pagsasabay-sabayin nyo yan, no? So, yan po, no? So, hiretalent.ph, onlinejobs.ph, LinkedIn, and also, meron din, ito, si remoteonlinejobs.com. So, si remoteonlinejobs.com, medyo saturated tong platform na to. Marami din trabaho dito, pero marami ka ring competition. So, marami ring nag-a-apply for the positions. So, ayan, no, pwede kang gumawa ng content dito. Para din siyang online jobs. It's an online job platform. At marami ding trabaho. So, pag pinindot nyo po yung job listing, ayan, makikita nyo, may YouTube manager. So, halos lahat ng para sa positioning ko nandito. My name is Tolu and I own an online business. I'm looking to build out my YouTube more. So, ayan, kagaya nito, possible na pwede ako mag-apply dyan kasi nga, di ba, nakita nyo naman yung position ko. YouTube channel manager, vlogger, yun yung mga trabaho na mostly tinatanggap ko and talagang I'm looking forward. So, maraming ways po kung paano ka makakahanap ng remote jobs dito sa mga platforms na to, no? Or online jobs or virtual assistant jobs. So marami pong position, marami pong ways kung talagang sisipagan mo lang talaga na gumawa ng account sa mga platform na to at mag-apply ka, magsasend ka ng message or magko-connect ka sa mga CEOs, meron ka talagang madadapuli, no? Meron kang matatalisod na kliyente. So, minsan tayo lang din naman ng tinatamad, 'di ba? For example, kagaya ko, nagme-message na yung mga employer, sila na yung nagme-message sa akin to apply. Minsan tayo lang din yung tinatamad, no? Meron tayong tinatawag na procrastination habits na puro lang tayo tingin pero di tayo nag-a-apply. Baga, puro lang tayo reklamo, hindi ako nagkakaroon ng trabaho online, hindi ako nakakatrabaho hindi ako nakakahanap ng remote jobs na trabaho or VA na trabaho. Pero yung pala, hindi man tayo gumagawa ng mga account sa mga platform na to or hindi tayo nag-a-apply, yun yung problema, no? And that is not just for you guys, that is also for me. Kasi, syempre, tao lang tayo, minsan tinatamad, because of what? Natatakot tayo mag-apply, kasi natatakot tayo, baka hindi tayo ma-accept or ma-reject tayo. So, nandun yung takot, nandun yung kaba, pero aanuhin mo yung takot o kaba kapag buwan-buwan, meron kang Meralco bills, meron kang water bills, meron kang internet bills, kailangan yung kumain ng pamilya nyo. So, di ba, kung natatakot ka, mas matakot ka doon sa mga Meralco bills, internet bills, tsaka yung mga gusto mo mag-travel, wala kang pera. So,
Ngayon, mas pinadali na ng panahon, may AI na, pwede ka na mag-apply online. Dati, offline yung application, wala namang internet. So ngayon, mas madali na yung platform, andyan na lahat. Problema na lang is, yun nga, in our part na lang yung problema. Hindi lang po sa inyo, sa akin din. Kasi minsan, syempre, tinatamad din tayo, di ba? So, sana makatulong tong video na to sa inyo na at least nabigyan ko kayo ng glimpse of where do I find work on my end. At hindi lang po ito yung mga online jobs or remote jobs platforms na pinag-a-applyan ko. Binigyan ko kayo ng apat para kasi baka mabaliw kayo kung ang listahan po natin 100. Baka mabaliw kayo. So, dito lang muna, concentrate lang muna kayo sa isa. Tapos after 15 days or 30 days, talon ka doon naman sa isa. Tapos talon ka doon sa isa. Tapos pare-parehas lang yung positioning na gagawin mo kung ano man yung pipiliin mong freelancing role or yung niche mo. So, whatever it's in your mind, sana po nakatulong. And don't forget to like the video po and subscribe to my channel for more information po about working from home. And see you in my next video po. Maraming salamat and have a nice day.